sa Pilipinas. Kung ikaw, Shirley, sino yun? Ferdinand Magellan. Pinagtututunan ang mga pangunahing problemang pangkalusugan ng komunidad para din makasunod tayo sa batas ng ating mga gobyerno ng bawal umiye dahil may multa dito. Ako po si Sherwin Dacayana, 14 years old. Dito po kami tumatambay. Dito din po minsan natutulog yung mga kapatid ko. Dito po namin naantay yung mga pasahero para po sumakay kila mama at papa. Dito po sa bangketa, sa gilid ng eskwelahan, dito na po ako lumaki. Ay mahal ng Diyos, di kumukupas. Ikaw nga, ikaya eh. Ito po kami magkakapatid. Pangatlo po ako sa panganay. Mag-isip mo ba ka? Babae! Ababa! Ako po, si Josie Dacayana, ang nanay ni Sherwin. Ang panganay ko po ay 18 years old, ang bunso ko 2 years old. Ang anak ko po ang pangalawa ay 16 years old na babae, asawa na. Si Sherwin po napanganak ko dito sa bangketa, pero nung medyo malaki-laki pa si Sherwin, nagkaroon po kami ng bahay. Uy! Ano? O, tapo mo na yung punat na ikaw. Tapo mo dito. Laglag. Bitaw. Bitaw. Bitaw mo. Dito po ako nakapila. Ako nag-aantay ng pasahero. Nandito po, minsan kasama ko sa biyahe. Dito nakapeso yung dalawang anak ko. Habang nag-aantay kami ng pasahero. Bumalik po kami rito, gawa nung hindi na ho pumapayag yung may-ari ng bahay na dumadami kami. Tagal na po kami nakatira sa bangketa, may higit 15 years na po. Mahirap po tumira. Mahirap po talaga tumira sa bangketa. Lalo na wala kang bubong na masusulungan. Namamasada po ako ng Kuliglig. Dito po sa TM Calaw. Namamasada po ako ng 7 ng umaga hanggang 8 po ng gabi. Ang asawa ko po ay tricycle driver lang din. Mga 6 na taon na po ako namamasada ng Kuliglig, pati po ang asawa ko. Namamasada po ako kasama ng dalawang malit ko, yung 10 years old, 11 years old, na anak ko na pang 5. Yung po nagbabanta sa dalawa kong anak. Minsan po, pag mayroon po siyang gumagawa ng project, sinasama na po sa amin sa biyahe. Nag-isa po kami ng asawa ko, yung dalawang maliit ko. Pinakamalaking kong kita ay 400. Ang pinakamaliit ko pong kita ay minsan 200 na lang 300. Minsan tapat naman. Kasi pag may kita ako, kita rin yung asawa ko, pinagsasama na lang po namin para sa mga bata. Yung nasa loob po nito yung mga unan po, tsaka kumot, yung mga ginagamit po namin pantulog. Dito din po nakalagay yung mga bag, mga uniform, mga iba pa po namin gamit. Dahil po pag umuulan po, tsaka marami din pong mga nangunguha. Kaya po dito po namin nilalagay yung mga iba po namin mga gamit. Ako po ay nag-aaral, grade 7 Mabini, sa Arroyo High School. Sa gilid lang po ng eskwelahan ang tinitirahan ko. Ang paborito ko po talagang subject ay math dahil po minsan po nahihirapan po pero po nagpapatulong sa teacher para makayanan yung math po. Naiintindihan ko po yung math dahil po yung math, makikita ko po yung pagsasolve. Sa English po, nababasa ko po pero po ang hirap intindihin.
Ang pangarap ko po ay maging pulis. Kaya po, gusto ko pong maging pulis dahil po gusto ko pong matapos na po ang mga pusher dito sa mundo. Dahil po, habang hinahayaan lang po sila, lalo pa po silang dumadami. Yung mga bata po natututo, maging drug pusher na din po paglaki. Hindi pa po alam ng mga klase ko dahil po tinatago ko po sa kanila na nakatira lang po kami sa kalye. Dahil po nahiya po ako, baka tuksohin po nila ako, bulihin po na ganun lang po ako. Naawa po ko sa mga anak ko, lalo na yung mga nag-aaral, yung dalawang maliit. Kasi dito kami sa bangketa eh. Lahat yun, sabi sa kanila, may awa rin ng Diyos. Makakaraos din po kami. Gusto po nilang maalagaan kami ng maayos na hindi po magaya sa mga batang kalye, katulad namin na nagsasolve, natuto na pong magsigarilyo. Ayaw po nila papa ng gano'n. Hello mga bata! Kamusta? Asa si nanay mo? Paalam tayo. Nay! Nay, magandang hapon! Paalam ko lang po si Sherwin at yung mga bata. Magkakaroon kami ng maikling session lang po para sa child off po. Okay po, maraming salamat. Paalam na kayo mga bata. Paalam na kayo. Sige po. Ano sabi ko, dahan-dahan, di ba? Ano, Cyrus, dun muna yung maliliit. Huwag lang tayo magkagulo, para ano, magkakaroon tayo ng maikling session. Ang magbibigay ng session sa atin ay si Sherwin. Siya ang taga-Kalaw na magbibigay ng session sa atin. So yun, alam niyo ba yung mga tinalakay natin yung nakaraan? Ano yun? Ang primary healthcare para sa kalusugan at para sa kaligtasan ng ating mga katawan. Ano yung pangunahing ano? Kami po yung naggagabay sa kanila kung ang tinuturo po nila ay tama o mali para at least may guidance sila. Rehabilitation ng mga nagkaroon ng sakit. Okay, tama kayo lahat. Salamat sa pagbabasa nyo. Ay. Kahit sa edad na murang edad na 14 years old, para sila ay maging modelo ng kapwa-bata natin. Kasi pag bata ang nagtuturo sa kanila, pag bata ang nagbibigay ng first aid sa kanila, nagiging malapit yung bata. Hindi sila naiilang magsalita kung ano kailangan nila, kung ano yung dapat nilang matutunan. Kabilang ang mga manggagamot, nurse, midwife at tao. So yun, magkakaiba yung mga gawain nila pero pare-pares lang sila ng mga ginagamit para manggamot. Hindi pa rin mawawala sa kanya yung pagiging makulit kasi bata po. Pero nandun pa rin sa kanya yung pagiging disiplina sa sarili, sa responsibility niya sa pagtuturo. Ilang beses ba tayo dapat maligo sa isang araw? Tama si Kuya, 3. Nagtuturo po ako tuwing walang pasok po, gaya po ng Sabado, Linggo, para po lahat po kami ay magsasama-sama at maturuan ko rin po sila ng kumpleto. Tayo ka, be, tayo ka. Para di magkaroon ng Tama, para hindi magkaroon ng itlong ng bulate o maiwanan sa loob. Sa street educator po, nasa kanila po yung learning materials po namin. Dahil po sila po yung gumagawa sa office po nila. Kapag nagtuturo po ako, meron po akong street educator sa tabi. Dahil po tinutulungan po nila ako para sila po yung guide ko sa gilid po. Para kung mamali po ako, sila po yung magtatama. Nagsimula po akong magturo doon noong 2017 nung nakilala ko po yung street educator ng tita ko na kung sino gustong matutong magturo, nagtaas po ako ng kamay. Upang hindi tayo masyadong nakakadiring tignan ng mga tao para
hindi naman tayo layuan ng iba't tao. Ang tinuturo ko po ay yung mga physical health po. Tulad po ng mga child trafficking, child abuse, sexual abuse, yung mga ganun po. Mga pahayag ng Almata, pakibasa nga po. Ang pagsusulong at pagbibigay ng protection. Ang mga tinuturuan ko po ngayon ay yung mga nag-aaral po at hindi nag-aaral. Yung mga edad po lang mga tinuturuan ko ay mga 13, 14 po, 12, 8, ganun po. Magaling po siya. Kahit bata lang po siya, nakakaturo din po siya sa akin. Marami po siya natuturo. Dati wala pong nagtuturo sa akin. Nung dumating po sila, yun na po. Nadagdag na po yung mga isip namin. Nagkaalam na po. Una, pakibasa. Nagpapasalamat po ako kay Kuya Sherwin kasi natuturuan niya. Ano yung dalawang pinagtatapunan ng mga basura? Tama, nabubulok nang hindi nabubulok. Kaya po ako nagtuturo sa mga park po tsaka sa bangketa para po makita po ng ibang tao para po ma-inspire po sila sa akin at ma-inspire po din sila sa mga ibang bata na tinuturuan ko po. Sa kanilang kalusugan. Sino gusto magpasa ng pangatlo? Dadalawang isip po ako kung unahin ko po yung assignment ko po o yung unahin ko yung pagtuturo sa mga ibang bata. Kaya ako po naisip na unahin yung pagtuturo sa ibang bata dahil po magagawa ko naman po ng maayos yung assignment ko para po hindi po ako naghahabol sa oras. Masaya po, magaan po sa pakiramdam dahil po na hindi lang naman po sa akin yun, para din po sa ibang bata. At masaya din po ako naturuan ko po yung mga ibang bata na katulad ko po. Naliligo po kami sa may bangketa. Kapag kailangan ko pong dumumi, nagsisiyar po kami doon sa may lotohan po. Nagbabayad na lang po kami ng 10 piso. Ang baon ko po ay sa isang araw ay 50 po. Sapat lang po dahil po hindi naman po kami sumasakay ng mga jeep. Naglalakad lang po kami at saka tabi lang po namin yung eskwelahan. Kanluran Asya. So ano nga ba yung ibig sabihin ng salitang kolonyalismo? Si Sherwin kasi tahimik lang siya. Ano yung tatlong bansa na sumakop dito sa Pilipinas? Sino yung explorer na pumunta dito sa Nagigon at nakita niya yung bansang Pilipinas? O ikaw, Shirley, sino yun? Ferdinand Magellan. Sa pagkakilala ko sa kanya, mabait naman siyang bata. Nagre-recite siya habang ako'y nagtuturo. Alam niya naman yung gagawin niya sa aking klase. Grade 6, di ba? Sir, open! Isa kami? Okay. Dati, sir? Oo. Hindi, may group yan, oh. Balitaan ko na nagtuturo na pala siya sa mga street children. Hindi ko akalain na ganun pala yung kanyang sitwasyon ngayon. Siya pala yung nagtuturo. At hindi ko akalain na magagawa niya yun bilang isang pitong baitang pa lamang dito sa Arroyo High School.